Housing Loan Series number 6. Bank requirements for locally employed. So, kung kayo po ay locally employed dito sa Pilipinas, ito po yung mga requirements na dapat niyo pong ihanda kung kayo po ay maglo-loan ng housing. Okay, unang-una po dyan ang ating pong 3 months payslip. Yung latest po ang requirement ni Bangko para po kayo ay makakuha at ma-approve. So, kailangan nyo po ng latest 3 months payslip na ipipresent po sa bangko. Dapat po original yan, ha? Original po. Requirement po yan. Next po is Certificate of Employment with compensation. Detail po lahat yan. Kung kayo po ay binigyan ng COE, with compensation po, nakalagay po lahat doon kung ano-ano po ang mga natatanggap nyo sa inyong company. Naka-breakdown po yan. Next po ang ating pong latest ITR. Kung kayo po ay may ITR, for sure meron po yan. Kasi po tayo, pag nagtatrabaho, kailangan po natin ang magbayad ng buwis. Kaya po tayo ay may ITR. Mapa-government ka man nagtatrabaho or mapa-private firm. Next po, kailangan po ng 2 types of valid IDs. Issued po yan, dapat po non-expiry. Hindi po dapat na-expire. So marami po tayong IDs, na government IDs, but yung pinaka-ano po is yung ating po kung may lisensya po kayo, UMID, passport. Ayan po yung mga one of the example ng ating pong government IDs. Next po is the latest proof of billing address. So, kailangan po may billing address po tayo, yung latest po kung saan po tayo nakatira or saan natin gustong matanggap ang documents na nanggagaling kay bangko. Ang information, minsan po kasi nagsisend sila ng hard copy, kailangan po nila ng inyong latest proof of billing address. Next po is the PSA birth certificate or PSA Sinumar. Ang PSA Sinumar po, yan po yung Certificate of No Marriage. Kung kayo po ay single, kailangan nyo po ng certificate ng Sinumar. Kaya po ay nagpapatunay kung kayo po talaga ay hindi kasal or PSA marriage contract. Kailangan po yun. Dapat po naka-PSA na po yan. Next po is proof of allegiance. If dual citizen po kayo, kailangan po yon. Next po, legal separation paper. Kung kayo po ay married at legally separated na kayo, kailangan nyo po ng documents na isasubmit po sa bangko. Ni-require po nila yan para po walang hassle sa inyong application, para po magtuloy-tuloy at hindi po kayo ma-decline. Okay, next po is the original duly accomplished bank application form. Kailangan nyo po mag-sign ng form. Kailangan nyo po mag-fill up ng form. So, yan po yung mga bank requirements na dapat nating ihanda kung kayo po ay mag-housing loan. Sana po makatulong sa inyo ang mga information na to dun sa mga mag-loan po sa bangko. For our next series, pag-uusapan po natin naman yung requirement ng OFW and mga my business. Okay. See you on the next series po. Salamat po and God bless everyone.